Ang pagiging guro hindi natatapos sa silid-aralan. Hindi lang mabuting halimbawa sa mga estudyante, kundi ehemplo sa kanyang mga kabarangay. Ang mga gurong tulad ni Teacher Edmar, gumagabay rin sa mga kabataan ng Barangay Potrero. Siya ay aktibong volunteer at direktor ng Potrero United Youth Organization o PUYO. Hangad nila ang kalidad at apot kamay na edukasyon para sa mga kabarangay. Bilang isang kabataan, marami tayong magagawa. Maliwala ka lang sa iyong sarili na kaya mong lumikha, magboluntaryo, at maging inspirasyon sa iba. Create, volunteer, inspire. Mas kilalanin pa natin si Teacher Edmar at ang adhikain ng kanilang organisasyon dito lamang sa Kwentong Kabarangay. Good morning sa ating dakilang guro at Youth Organization Director, Teacher Edmar Calbayar. Tama ba, Calbayar or Calbayar? Calbayar po. Yan! Good morning, Edmar. Teach. Ayan. Shoutout morning. Shoutout naman. Shoutout muna. Pamilya mo. Pamilya mo. Shoutout po sa family ko po na dyan po sa Tapos. Estudyante mo. Mga estudyante ko po dyan, mga co-teachers ko po sa Lakandula. Yun! Sa Lakandula sa Tondo. Itong si Edmar ay sa batang edad na 27 years old ay isa ng full-fledged teacher at MAPE ang iyong tinuturo. Yes! Sa isang pampublikong eskwelahan. Buhay. Ayan. Ilan ang estudyante mo, bro? Sa isang classroom po, umabot po ng 40, 45 to 45. Kumusta ang maging guro? Ano po, fulfilling po siya, lalo na kung ano po, yun po talaga yung passion mo po. Oo. So yan po talaga yung passion mo, ano? Yes mukhang po. yan na yan eh. Kasi mukhang pag kinikwento niya, may may glow ka. Pero ito, syempre, itong iyong youth organization ngayon, may pinaghuhugutan ba yan? Kaya ka napunta rito sa ganitong klase? Itong iyong PUYO, yung Potrero United Youth Organization. Yes po, actually kaya rin po ako naging teacher dahil din po sa PUYO. Kasi natuto akong mag-public speaking, magturo po sa mga bata, sa mga kabataan. Kaya din na-push ko rin po na, parang gusto ko mag-teacher kasi parang same lang din po ng ginagawa. Nagbibigay na information, tumutulong sa kapwa natin. Kaya ang laking bagay po. Anong mas nauna? Yung pagkakatatag mo ng Potrero United Youth Organization o yung pagiging guro mo? Mas nauna po ito. PUYO po. So ito Ilang taon nauna. ka nang naging miyembro ka nito? Parang 16 po yata, 17. Ay, ang bata Ganun nga po. naman. Wow. Ngayon, ikaw na ang executive director at president nitong Yes, ng PUYO dito sa iyong area. Area po niya. Okay. At ngayon sa Potrero, balita ko mga kabarangay, itong PUYO, yung Potrero United Youth Organization ay bawat street merong PUYO. Yes po. Diba? I mean, meron... Ano ibig sabihin ng bawat street ng barangay o lahat ng Potrero? Street Opo. ng Potrero Opo, meron? tama po kayo. Sa bawat street po ng Barangay Potrero, nagki-create po kami ng mga youth organization po doon na nasa tingin po namin na wala pang grupo. Okay. Para po, madali na lang po namin matap sila kapag may mga project po kami, may program po kami. Madali na lang po namin sila nakakausap. At anong ginagawa ng youth organization nyo? Ano yung mga projects nyo? Ano po, sila na rin po nag-iisip, binibigyan lang po namin ng idea kung ano po yung pwede po nilang gawin sa youth organization nila, sa kapitbahayan nila, sa lugar nila, kung ano po ba yung kaya nilang gawin. Edmar, yung mga kanya-kanyang grupo sa bawat street, PUYO din yun or may sarili din silang pangalan Yes ng mga po. grupo nila? May sarili pong silang pangalan. Binibigyan po namin sila ng karapatan na gumawa sila ng sarili nilang pangalan ng youth org nila. Pero kadalasan po kasi, base po doon sa street nila, yun po yung nagiging pangalan nila. Base sa street. Ay, ang ganda! Halimbawa, isang street. For example po, meron po kaming Mangustan. So may Mangustan Road po kami. Ang pangalan po nila Mangustan Youth Club. Cute! Okay, ano specifically yung duties and responsibilities mo at ng mga miyembro ng PUYO? Isa po sa responsibility po ng PUYO ay humalili po sa mga kabataan po kung ano yung pangangailangan nila. Minsan po financially, sa education po, sa lugar nila, environment. Kami po ang kumakatawan. Kami po ang nagpo-fulfill po nun sa kung ano po yung maaabot ng aming makaya. So halimbawa, kailangan nila ng
medical aid. Paano Correct. nyo na ngayon nakakalap yun? Paano nyo Bali po, ipon yun? as youth organization po, as Mother Earth po, naghahanap po kami ng mga sponsorship ng mga dental mission. Okay. Yan, mga ganun po. Para ganun, libre pong maibigay. Kumbaga sa tulong din po namin, sa tulong po ng mga sponsor na yun, napagbigay po kami. Naghahanap siya ng kakolab Yes, para po. matugunan ang pangangailangan ng mga kabataan. Saka since wala rin naman po kaming budget po, Correct. talagang naghahanap kami ng pwede namin i-partner po. Oo. Okay. At mahirap yun. Yes po, totoo pong mahirap. Diba? Ano yung mga hirap na kasi ang tagal mo na rito sa organisasyon na to. Ano yung nakita mo mga challenge na pinagdadaanan ng mga ganitong klase ng organisasyon? Ano po, isa po sa challenge po talaga is yung pera po talaga. Yes. Kung paano na, kahit gaano po kalaki yung isang proyekto, isang programa, kung wala ka po talaga nito, mahirap po talaga siya i-implement. Yes. Hindi magmamaterialize. Kaya maraming salamat po sa mga nag-sponsor po, tumutulong at sumusuporta po sa Puyo. Kumusta ang mga magulang ng mga youth dito sa Barangay Potrero? Ano ang nakikita nila sa inyo bilang isang youth organization? Ano po, sa tingin ko po, ano po sila, yung talagang suporta po sila kasi po minsan po pag may project po kami, gabi na talaga po kami nakaka-uwi. Correct, Tapos, yun. ayun po, tinatanong po namin, kumusta yung ano mo, pinagsabihan ka ba, pinagalitan kami ng magulang mo? Hindi daw po kasi alam po niya na sa tamang landas po sila, na tumutulong po sila sa kapwa po nila. Oo. Hindi yung kung saan napupunta, di ka Correct. napapariwara. Oo, totoo Diba? yan, diba? Tama ang magandang inyong ginagawa kahit nasa labas ng bahay. Oo. Okay. Itong inyong organisasyon, ito ba ay pwede ring tumulong sa mga hindi taga-Barangay Potrero? Pwede ba kayong tumawid? Pwede ba makatawid ang mga Apo. youth mula sa ibang barangay? Paano ang ano nito? Yes po, actually po sa mga nasunugan po, mga kapit bahay po naming mga barangay, yun, nagkakaroon po kami ng donation drive po dito kung saan nangangalap po kami ng mga toys o mga pwedeng gamitin pa ng mga nasunugan po. Nakafocus po kami sa Potrero pero hindi lang po din doon yung naaabot namin. Nakakatulong din po. Ikaw ay 27 years old, bata pa siya obviously. Sobrang bata. Kaya ang kanya inclination ay tumulong sa kapwa bata or younger than them. Anong fulfillment na nakukuha mo rito? Sobrang fulfillment po kasi kahit walang bayad, basta yung passion mo. Or walang balik? Walang balik, yun po. Basta masaya ka nakikita yung mga tao, yung mga kabataan na natutulungan mo. Ayun po yung talagang Ngayon kung fast forward 47 years old ka na 50, nakikita pong ginagawa mo po rito para sa mga kabataan. Yes po. Pero sa tingin ko po, mas magbibiyand na po ako doon. Feeling ko po Naipasa mo na dapat. sa bata. Feeling ko na sa bata na dapat. At yun nga, dahil nga may hindi naman pressure, pero nasa iyo yung imi-mirror nila kung ano yung mga tamang Yes po. dapat gawin ng isang leader. Yes, Ano? role model. Oo, correct. Sa palagay mo, gaano ka-importante yung mga ganito mga youth organization? Napaka-importante po kasi hindi po natin malalaman yung problema ng isang kabataan kung wala pong ganitong youth Oo. organization. Actually, ito po, natayo po itong Walang Kabataan channel, walang Center outlet. na to kasi para tumulong sa mga bata o sa estudyante na walang kakayahan makapag-print. Diba? Walang kakayahan Internet. internet. Mukhang kagaya ito. Opo. Makapag-computer, makagamit ng Yes, computer. opo. Nang libre po, nang walang hinihinging kapalit po. Oo. So ito ba ay mula Ito. rin sa mga sponsor ninyo? Ah. Itong mga ito, kaya kayo nakabuo. Anong meron dito sa kanilang ginagawa? Yes, Sino-sino sila? Pakilala naman natin Oh, sila. Sila ba yung mga... hi! Good morning! Ano pangalan mo? Erica Villester. Erika. Ikaw ba ay miyembro ng Puyo? Yes po. Ayan, gaano katagal ka ng miyembro? As of now po, 2 years po. 2 years. Yes po. So ano yung, sabihin na natin, ano ang mga tulong sa'yo ng Puyo bilang isang estudyante ka ba? Nagtatrabaho? Paano? Student po ako. Natulong po sa akin ng Puyo na maging friendly po kasi madalas po sa bahay lang din po talaga. Tapos syempre, ano ang naitutulong sa'yo nitong mga gamit na meron dito sa Puyo? Sa Kabataan Center po namin, mas malaking tulong po siya sa mga student ngayon, lalo po ngayon sa printing po, sa paggamit ng computer. Lalo na po mahal po magpa-print sa labas. Oo. Kaya po sobrang laking tulong po ng Tulong, Kabataan Center. Ito naman, dito yung ating ginoo rito. much. Hi bro, harap ka naman sa camera. Bati ka naman. Pangalan mo. My name is Mariel Ramirez po. Ayan. Oo. Okay. Ilan taon ka ng member ng Puyo? Ano po, 1 year pa lang po. 1 year. Okay. Ano ba ang iyong nakukuhang benepisyo rito sa pagsalit sa Puyo? Siguro po yung ano po, sa leaderships po. Kasi po, dito po, natutulungan po kami para
paano makisama. Ano ba ang gusto mong maging participation pa sa Puyo? Since you're into youth leadership, I'm sure meron yung leadership qualities ng mga ito, matataas din. Siguro po, as a student po kasi, para po sa akin, parang mas okay po na pag sa future po, makapag-lead po ako sa iba. Kasi magaya po ng mga tutunan ko po dito sa Puyo, which is mabibigay ko po sa kanila or may tutulong ko rin po yung mga tutunan ko po dito. Sobrang helpful po ng Puyo para sa Yan, good job! Grateful sila. No? Oo, Salamat sila. napakahusay. As of now, gaano karami na ang miyembro ng Puyo? Sa ngayon po kami po, officers po ay 26 po kami under ng Sangguniang Kabataan po kami. At meron po kaming hawak na 48 youth organization. And each youth organization, mayroon pa po silang members, officers, kaya malawak po ang Nakita ko, my friend, meron sila dong parang transparency board. Ano ibig sabihin ng transparency board? Actually, sa po yan, sa Sangguniang Kabataan. So, kami po ay collab na po ngayon ng SK po natin. Okay. Kaya po, kung ano po yung mga project namin o yung project po nila, nag-iisa na lang po kami. Nagtutulungan po kami. Ano ba mensahe mo sa inyong mga kapwa-kabataan? Lalo na yung mga kabataan na wala Estudyante. wala pang mga grupo na kagaya nito. Yes po. Sa iba't ibang barangay sa Pilipinas, my friend. Sa mga kapwa ko po kabataan po, sa mga kapwa ko po kabataan, labas po kayo sa inyo pong mga comfort zone. Katulad ko po kasi ako po nagsimula po ako, nasa kwarto lang po talaga ako, naaya lang po talaga ako ng barangay namin, ng Puyo, para po lumabas sa comfort zone ko. Kaya ilabas nyo po, i-showcase nyo po yung talent ninyo, yung leadership skills po ninyo, kung anong paman po yan. Baka po kasi may purpose po kayo sa ating community. Lalo na sa inyong kapwa kabataan. Yeah, May ganda. potensyal. Naniniwala Very- naman tayong lahat may potensyal. Yes, diba? agree with that, my Labas ng friend. bahay, ilabas ang potensyal. Yeah. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!